wala naman nagsabi na magka-cancel sila. So, we're just waiting. We're ready to work. Alam mo, daming trabaho. We have two third reading. Dami palang trabaho, ba't nag-walkout kayo last week? Last day na nga ng session nyo last week, nag-walkout pa kayo, tapos madami palang trabaho. Kung madaming trabaho, di sana hindi kayo nag-walkout. Bills here today, and or three, and two of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams. Oh, citizenship bills. Meron daw tatlo importante. Ano, yung una, citizenship bill. Para sa mga atleta. Yan yung mga naturalized player. Halimbawa, meron tayong import. Gusto niya na maging Pilipino. O, magiging na siyang Pilipino. Ididinggin yan dyan sa Senado. Magiging na siyang Filipino citizen. Anong magandang may dudulot sa bayan? Gano'n ka-importante yan? Dapat nga yung mga ganyan, saka na yan. Putang ina, dahil problema ng Pilipinas. Hirap-hirap ng buhay ng mga Pilipino. Unahin pa natin yung citizen. Dadagdag pa tayo ng bagong citizen. So yun lang. Isa. Ano pa isa? For wrestling and for basketball, naghihintay sila. Time-bound niya. And we're ready to work. So if the presiding officer comes, magtatrabaho po tayo. Tsaka, ang malaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion. Oh, so yun, yung citizenship ng mga Aprikano. Pangalawa, putsang inang yan, yung mga general. Gano'n ka-importante yun? Buti sana kung may pag-uusapan natin ngayon is yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung ng mga taga-agrikultura, nandito yung mga sektor ng agrikultura, meron tayong pag-uusapan para sa kabuhayan nila. Tapos yung mga pabahay para sa mga Pilipino, nandito din sila, pagbobotohan natin yun ngayon. At saka yung pagka-cancel ng excise tax at saka ng value-added tax sa mga petrolyo, pagbobotohan natin ngayon. Hindi natin nagawa dahil dito sa nangyari na to. Yun, importante yun, sir. Pero, citizenship ng mga Aprikano para maging Pilipino, putang ina niyan. Itong numero ng mga Pilipino ngayon, hindi nyo na kaya maasikaso, magdadagdag pa kayo ng mga Aprikano, lalakas kumain yan. Tapos yung mga general na sumusweldo naman, gusto nyo pang lakihan pa yung sweldo nila. Anak ng tinapay, yaan ang importante, kaya kayo nagstay dyan. Ayup na yan, anong klaseng dahilan yan? Na darating na po yung birthday nila, so hindi magko-convene yung CA. Hindi happy birthday. Darating na pala yung birthday nila, kantahan mo sila happy birthday para sumaya sila. Kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at nababypass na sila, hindi na sila tapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher. Paano yung mga Pilipino na naghihirap? Simula pa noong 2022 hanggang ngayon, na ang tagal-tagal na rin nilang naghihirap. So mas importante sa inyo yung birthday ng mga kupal na mga general na yan kaysa sa buhay ng mga Pilipino, hindi naman importante yan. Ang inang priorities yan. Anong klaseng priorities yan, Migs? Mabubuti ba yung buhay ng mga taga-Bukid noon dyan sa pag-promote mo at saka sa pag-citizenship ng mga basketball player sa Pilipinas? Because we cannot meet as a CA. So it's important we convene today and already elect members of the commission appointments para by Wednesday we can have a hearing on the armed forces of the Philippines na naghihintay po sila para sa kanilang confirmation. So we're just waiting. Mga ilang oras na hintayin nyo? How long na maghintay ang minority? As long as it takes, we'll wait. Trabaho naman to eh. Puta kawawa naman. Kaya nga sabi ko, as long as it takes, puta ba't nagantay kayo hanggang alas 7 lang? Dapat sinagad nyo na hanggang bukas. Para talagang kawawang-kawawa kayo. Si Secretary daw tinatawagan pa daw niya si SP. So, hintay lang po kami. We're ready to work. Kaming dalawang third reading. Epal, putang ina niyan. Hindi naman siya ini-interview. Si Kiko sumasagot. Tang ina niya mga patay gutom. Kay Matthew Ramos at si Benny Goldwright for citizenship. It's scheduled today and they're here. Sinabi na yun eh. Tangina nakialam ka. Para kasi Risa Ontiveros eh. Sinabi na ni Lacson, inulit. Tapos ito sinabi na ni Migs, inulit mo lang. Puta, epal eh. Ina itong mga dilawan na to. Patay gutom sa clout ang walang hiya. Sir, paano yung procedure ba dapat? Sino yung pwedeng, si SP lang po tsaka si San Loren yung pwedeng mag-resign? Pwede Under our rules, the SP calls the session in order. So, without him, Sana, siya na in-interview. Hindi naman siya kinakausap. Putang ina, siya na yung umagaw. without a quorum, we cannot call the session in order. Pero may violation po ba sa rules? Wala pa. Yung hindi pagsipon? Hintayin natin sila. Let's wait for them. Nangyayari naman na nahuhuli. So, we'll wait for them. Pero never so nangyari. Yes, tang ina niyan. We'll wait for them. Neck nyo. Ito naman sabi ni JBRs ito. Bagyo,
force majeure na sinasabi, pero wala naman eh. Oh, dito makikita nyo dito sa action ni nito ni JB, puta, ano rin siya eh. Alanganin din siya. O siya, yung mga kilos niya dyan, talagang medyo alam niya na alanganin siya eh. I just don't know what's the reason. Sir, do you think ginigipit po si Sen Jinggoy para daw lumipad sa umalis sa may Kanya-kanyang ano yan eh. Kaya lang, Tira ba yung sagot? Hindi niya kayang sagutin. Ginigipit daw si Jinggoy. Oh, kung ako yan, sabi niya, ginigipit daw siya. Hindi naman siguro kami yung nanggigipit sa kanya kasi yung ombudsman naman, na kaibigan ko, nakasama ko pa sa radio show ko tuwing umaga, si Boying Remulla, siya naman yung nag-file ng kaso, di naman kami. So kung merong feeling niya nanggigipit sa kanya, siguro hindi kami yun. Baka yung ombudsman yun. O kung feeling niya ginigipit siya ng ombudsman, it's up for the people to decide and to say kung ganun nga ang tingin ng mga Pilipino. Pero ako personally, yung panggigipit na yan, kung meron man, kung totoo man yan, hindi yan ang gagaling sa amin, sa minority. Siguro nang gagaling yan sa iba, pero hindi sa ganun ang mga sagot ba yan? alam mo, sa totoo lang, sabi ko, tinatanong ko, dahil akong kamag-anak, kapatid ko. Ba't hindi mo mabanggit na kapatid ka agad? Ba't ka mag-anak? Ay na, halatang halata ka. Insecure ka. Insecure ka ba kay Jinggoy dahil siya ang panganay na anak? Insecure ka ba kay Jinggoy dahil pinakasalan yung nanay niya? Kabit yung nanay mo, ganun. Anak ka sa labas, ganun. Kaya galit na galit. Ano kasi Mara Clara kayo, ganyan? Ay, natatandaan nyo na. Sa tandaan nyo na yan, hindi nyo patanggap yung isa't isa. Pukin ang ina ninyo. Pati yung away pamilya nyo, dinala nyo pa dyan sa Senado. Ano yun, nag-aagawan pa rin kayo sa atensyon ni Erap. Puta, hindi na nga makakilala yung tao. Move on na. Ay, yan. Alam naman ng taong bayan, nakabit yung nanay mo at alam ng taong bayan na anak ka sa labas eh. Naging senador ka na nga, okay na yun. Kung naman, masyado ka pang galit kay Jinggoy. Pasalamat ka nga, hindi ikaw ang unang anak. Kita mo si Jinggoy, kamukha ni Erap. Pasalamat ka, hindi ka masyado naging kamukha ni Erap eh. Imagine mo kung kamukha mo pa si Erap, ganyan na yung kulay mo. Tumigil ka nga, JB, putang ina yan. Alam mo, kahit ano pa man ang mangyari, kadugo mo pa rin yan, kapatid mo pa rin yan. At least show some sympathy naman. Oo, show sympathy. At least man lang show support. Hindi naman kailangan ipagtanggol mo siya, but at least show support. At least pumunta ka man lang sana doon. Be with your brother in his time of peril. Peril ba? In his time of, kumbaga, pagbaba ng kanyang moral. At least man lang, kahit kaplastikan. JB, magpunta ka doon. Kahit na minority ka, magpunta ka doon and show support to your brother. Not to defend him, not to tell people na he's not guilty because di pa man guilty yung kapatid mo. Di pa man yan guilty. Ano man yan siya? Accused pa lang man siya, hindi ba? Pwede mo naman sabihin na sana lang wag nating i-judge yung kapatid ko kasi a person is innocent until proven otherwise. Presumption of innocence. Hindi pa naman siya napapatunayan na may kasalanan and na kasuhan na rin siya ng ganito before and he was able to show the people and the courts na wala siyang kanalaman kaya siya na-acquit. So let's just hope and pray na itong nangyayaring ito sa kanya ay ma-survive niya, blah blah blah. Pwede naman ganun. Ba't hindi mo kayang sabihin? Ano to? Pelikulang Pilipino? Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari. Siyempre sa kanya. Hindi halata. Hindi halata nalulungkot ka. Sa lahat na nalulungkot, ikaw yun ang aasar pa. Pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan, ay kailangan hayaan natin ubusan ang batas. Lingkod bayan, motor ka lang naman ng motor. Motor lang kayo ng motor ni Jet Li, wala mang nagagawa sa Pilipinas. Bayaang umusad ang batas. No? Kailangan malaman na ang buong katotohanan at yung manaigang justisya. That's the bottom line. No? Mahirap timbangin pero siyempre may pananagutan din ako dahil ako'y halal ng taong bayan. Kaya siyempre kailangan hayaan natin ang Hindi mo nga matulungan yung kapatid mo, yung taong bayan pa. Sa oras ng pangangailangan, hindi mo nga kaya magpakakapatid sa kapatid mo sa taong bayan pa, sa pangangailangan pa ng mga Pilipino. Masosolve mo yan ang pagmumotor mo. Motor pa more. batas na umusad. So, meron ba kayo sa sinabi ni Senator Jinggoy na siya daw ay tinreaten? Ang okay lang sabi sa kanya, lumipat siya sa hindi ko na alam minority, eh. mawawala yung kaso niya. I'm not aware of that. Basta, yun lang yung sa akin, no? Sa atin, trabaho. Tsaka syempre nalulungkot din ako overall sa nangyayari sa
Senado, kailangan natin balik yung respeto, yung dignidad ng Senado. No? With all of Paano nga mababalik yung respeto at dignidad ng Senado kung hindi nyo sinasamahan yung Senado? Binababo yung Senado tapos kayo nasa session hall. O mano ba naman kung talagang gusto nyo ibalik yung dignidad ng Senado, nakikipaglaban yung kalahati ng Senado, ano ba naman yung samahan ninyo? Utang ina niya. Gusto nyo masira yung dignidad ng Senado para pag kayo na ulit, mababalik na yung dignidad, ganun. Ulul. Ang ina niyan, kayo ba si dignidad? Mga apelyido nyo ba dignidad? Ibalik ang dignidad sa Senado. Sino yung dignidad na yan? Si Win Gatchalian? Win dignidad ba siya? Hindi naman. Gatchalian apelyido niya, hindi naman dignidad. sa nangyayari mga nadadamay sa political na mga pangyayari, yung integridad ng Senado. No? Sana naman isave natin yung institution. Integridad ng Senado. Ano bang integridad ng Senado? Dadalawang linggo pa lang yung bagong Senate President, wala pa nagagawa, ginugulo na. Paano niya mapapatunayan yung yung husay niya sa pagiging leader? Komputang ina, simula nung unang araw hanggang ngayon hinaharas yung Senado. And the best that you can do is to join your fellow senators sa laban nila na ipaglaban yung co-equal opportunity at co-equal powers ng tahanan ninyo. Anong ginagawa nyo? Ayan, interview sa media. Oh, may time para magpa-interview. May time para mag-statement pero walang time para sumama, para ipagtanggol yung Senado sa mga unang-una, sa mga nang-aabuso, sa mga kumokontrol. Mas gusto nyo ibalik yung dignidad. Sir, don't you think what they did today was an affront to the Senate? Yun lang, nasabi ko na kanina, no? Bilang kapatid, nalulukot ako, pero bilang public servant, kailangan natin hayaan umusad ang batas. Siyempre, pinagdarasal natin siya na maging matatag para harapin yung akusasyon. Sinungaling. Kaya mo siya ipagdasal na maging matatag, bakit hindi mo siya kayang puntahan doon para sabihan siya na, tol, maging matatag ka? Ang layo-layo ni Jesus kinausap mo, yung kapatid mo, ang lapit-lapit sa'yo, hindi mo kinausap. Talaga to si JB, Style bulok. Harapin yung yung mga darating pa. Pero in the end, as I mentioned, kailangan manaig ang katotohanan. Yan, palakpakan. Ina itong mga to, sarap babuyin, no? Ayan na, bawal ang pikon dito. Bato-bato sa langit, ang tamaan magmagalit, pasensya na kayo. Ito ang totoong nararamdaman ng mga Pilipino. Ito yung mga nakikita natin sa social media, yung ating mga yung mga piniplay natin dito at yung mga nire-react natin dito. Ito yung reaction ng mga nakikita natin sa social media. Bino-boss out ko lang, hindi akin yan, ha? Huwag ka magalit sa akin. Kayo mga tulpo, kayo magalit, magpakagaling kasi kayo, magpakatali-talino kayong dalawa, hindi yung puro kayo chismis dyan. Hari kayo ng chismis, kayong dalawang mga ulaga kayo.